Hallelujah. Bigyan mo natin ang Panginoon ng masiglang palakpak. Kaya muli po, maraming salamat sa Panginoong Diyos at sa ating lahat na nangaari dito na gumaganap ng kanyang kalooban. Kaya salamat sa Panginoon. I believe, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin ay napagpala sa mga mensahe na ating napakinggan na inihatid ko sa atin ni Pastor Ezekiel at sa mga awitin na naka-line up. Yan po ay nakakabit ko talaga kung ating pong nasubaybayan ang pangangaral maging sa mga lyrics na mga awitin. Yan po ay nakakabit. Kaya I believe po na napagpala tayo lahat sa mga napakinggan natin. Kaya salamat sa Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon. Dahil nalagalak po tayo, dahil nga po tayo ay binago na ng Panginoon. Noong lahat na tumanggap sa ating Panginoong Hesus ay nagbagong buhay na. Kaya nga po mga kapatid, ating panghawakan ang salita ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 1, 2. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang Ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyo pinananabibihan. Sa pamamagitan naman ito ay ligtas kayo, kung matyagang inyong ingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na nga kung kayo ay isampalataya ng walang kabuluhan. Kaya mga kapatid, ang layunin ng pagkatawag sa atin ng Panginoon upang tayo ay maligtas at magkaroon ng kinabukasan o magandang buhay sa hinaharap. Unang Pedro, Kapitulo 1, Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 9. Kaya magpatuloy lamang po tayo mga kapatid. Laging magalak sa pagtitulog sa Panginoon, ibigay natin sa Kanya ang lahat ng ating mga suliranin. Ang hawakan natin ang pag-ibig ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Purihin ng Panginoon Diyos, lagi nating paniniwain sa ating mga puso't isipan ang salita ng Diyos. Naway lagi tayong magbunga, laging manatili sa atin ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos sa isa't isa. Maghari sa ating mga puso, mga kapatid, ang kapayapaan ni Kristo. Colosas 3:15 at manahan sa atin ang kanyang mga banal na salita. Lagi natin ibunyi ang pangalan ng Panginoon. Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 8. Iyong ibunyi siya at kanyang itataas ka. Kanyang dadalhin ka sa karangalan pagka iyong iyakap siya. Siya ay magbibigay sa iyong ulo ng tugong na biyaya. Isang puto na kagandahan ay kanyang ibibigay sa iyo. Yan ang promise ng Panginoon. Kaya lagi natin awitan, pasalamatan sa araw-araw at gabi ng Panginoon. Sa araw at gabi ng ating buhay. Lagi natin pagtingkuran siya na may kagalakan sa ating mga puso. Sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos upang siya ay luwalhatiin sampalatayanan at pagtiwalaan. Kaya mga kapatid, panghawakan natin ang mga salita ng Panginoon. Lahat ng mga hinihingit natin, hinihingi natin, ibinigay na niya. Kaya ang Diyos ay hindi magsisinungaling. Magpatuloy lamang po tayo sa paggawa ng mabuti. Sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Tayo ay gumawa ng mabuti. Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 11. Gis. Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsalayan. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimulan hanggang sa wakas. Nalalaman ko na walang maigi sa kanila ay sa magalak at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. At ang bawat tao rin naman ay marapat kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat ng gawa siyang kaloob ng Diyos.
Kaya ang kaloob sa atin ng Panginoon, laging maganak, gumawa ng mabuti, kumain at uminom, hindi po ng alak. Kaya lagi natin sundin ang salita ng Panginoon. Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory.